Ah, Sir, good morning po no. Ito po kasama po natin ngayon ngayong araw. Tatlo po na residente ngayon ng Datuunsay, Barangay Meta, Datuunsay. Sila po is galing po sila ng katabing munisipyo po ng Datuunsay, ang Sharipagwak. So sa Sharipagwak at saka Datuunsay is ano po yan, adjacent municipality ng Maguindanao del Sur. So sila po is galing po sila ng Sitio Bako ng Barangay Poblasyon ng Sharipagwak. Ito po sila dalawa. Si Ma'am naman is galing ng Barangay Bagong ng Sharipagwak. Ito po si kasama natin si Sir Muktadir, Madam Morkay, tsaka si Bailani, Madam Bailani. So sila po is nagmula sir sila sa magpakilala po muna sila ngayon. Sir, pakilala ka lang po sir. Ka lang. Good morning po sa lahat. Good morning sir, ma'am. Ako po ay taga City Bako dati po sa Sharipagwak. Sa pinakababa po. Ngayon po ay kasalukuyan nandito po kami ngayon dito sa Datuunsay ngayon. Ako po si Mokhtar po. Mokhtar Teng. Sige po ma'am. Kayo po ma'am. Pakilala lang po ma'am. Daw kami nga. Po si Markay. Si Madam Bailani. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Ako po si Bailani Mustafa. Sige po. Bauna po tayo kay Sir Muktadir. Sir, galing po kayo sir sa sa Sitio Bako ng Barangay Poblasyon. Ilang taon na kayo sir na mula nung umalis doon? Matagal na po, mga ilang taon kaya doon na po ako lumaki sir. Tapos So, last year po. last year? Po. Nandito dito na kami sir. Lumipat. Opo. So si sir is lumaki sa Sitio Bako Poblasyon, then last year na sir is lumipat. So, kwento mo sa amin dato kung bakit ka lumipat dito sa Datuunsay. Yun nga po yung gagawa ng mga magulong pangyayari, saka yung mga putukan, mga bariyan, hindi natin alam kung anong mga yun. Basta hindi natin alam kung mga grads ng pamilya o anong mga grupo. Pero gawa po ng sobrang krisis dahil dun sa mga nangyayaring kaguluhan. Kaya nagdesisyon po kami na nakahanap kami dito, kaya kami nandito ngayon sa Datuunsay para makaginhawa po sa makawala sa gulo doon sa City Bako po. Sige sir, kwento mo sir yung nangyari nung anong araw kayo sir naglipat. Kung una sir, di ba, nandun kayo na nagkagulo. Lumipat ba kayo nung araw na mismo na yun, sir? O nakaprepare ba kayo? Hindi pa agad sir kasi siyempre po may mga gamit po kami doon sa bahay namin doon. Yun nga sa sobrang krisis, nagdesisyon po kami mag-asawa na nag-abroad po yung asawa ko sir. Okay. Sabi niya pag maglipat tayo sa ibang lugar. Tapos yun nga po sa sobrang gulo, lahat ng mga tao doon sa amin nagsialisan talaga. Pero yung madam, kapitbahay mo siya doon. ito po siya, malapit lang po yung bahay niya so, sa nung nagkagulo is umalis muna kayo pero hindi pa kayo umalis, yung bahay niyo nandun pa rin, diba? Nandun pa rin po yung bahay namin. Tapos nung medyo ibang gamit po. Umupa na yung gulo, nag-decide na talaga kayo na lumipat na talaga. Opo. Ganun. Kamusta naman sir yung saan kayo lumipat nung nagkagulo? Saan kayo nag-backwit? Kumbaga nag-backwit kayo, di ba? Tama? Opo. Saan kayo nag-backwit? Nung doon po sa sa munisipyo ng Datuunsay. Sa Datuunsay? Opo. Doon sa may cover court nila. Opo. Tapos nung may nakilala kami dito na kamag-anak din po dito, yun nga po gawa ng mas safe daw po dito. Bakit naman mas safe dito? Opo. Saka napatunayan ko yun po yun sir kasi ngayon nandito na po ako dito sa Datuunsay sa 150. Oh. Tas yung mga kasundaluhan po natin dito ay super friendly po sila sa mga
tao po dito, lahat ng tao dito sa lugar na ito. Sige, sige. Ah, So, sa nasabi mo, Dato, si Madam naman. Madam, teko. Sige ba, Madam? Kwento niyo lang, Madam, kung ano nangyari. hindi siya marunong magtagalog. Hindi masyadong so pagpasensyahan niyo na po si Madam kasi native po talaga si Madam dito. So medyo hindi po siya sir. Ano. Pa-translate mo na lang. Madam, Maguindanao na Madam. Translate natin. Saka, sir, nung nagkatira na po ko dito sa 150, napatunayan ko na po na maganda po talaga dito, saka mas safe po dito, sir. Isang taon na kayo dito ngayon. Mag-isang taon na kayo dito. Mag-isang taon. Sige, sige. Si Madam, Maguindanao lang Madam. I-translate lang ni Dato. Sige. Kung ano nangyari. Ma-translate mo man Dato, no? Feeling ng nanay, isang nanay. Na ano yung feeling ng isang nanay na kailangan? Tanong mo lang. Kahit Maguindanaon, translate iba eh. Iba yung Palito sa ginawa, Ingin. yung mga bata mananay, yung mga wata. Kamusta yung mga anak nyo, ma'am, nung paglipat nyo? May anak ka na, sir? Meron dalawa po. Sige, Madam. Sige. Maguindanao lang, Madam. Sir. Kaikon na ni Kaya bakwit kaya kayo kang kami. Kaya bakwit tagabadimbak ka. Umalis sila, Madam, doon kasi natatakot sila. Yan, natatakot daw po sila saka, Ito, Madam. para sa mga anak niya. Ano naman, kamusta nung time na lumipat kayo, Madam? May anak kayo noon? May anak Oo siya. ba? Marami siyang anak, sir. Noon, nung nandun. Oo, marami. So, nung nagkaroon ng gulo doon, anong nangyari sa mga anak nyo noon? Tinga set yan, may bakwit. Siya may bakwit. Nagpunta sila dito. Tapos tapos nagtigil yung pagbarilan. Nagbalik sila. Nagbalik. So, nung time na yon, bitbit mo lahat ng anak mo, dinala mo dito noon. So, Agad ng mga anak. anong edad nila noon, nung time na yon? Mga tuwan, sila pamambiro. Mga matanda na sila. May mga Mga anak. teenager, mga Pero wala ka nang, pero doon kayo nakatira talaga. So, noon sila, nung time na lumipat kayo, last year din, sabay kayo lumipat. So, nung time, Madam, na nagkagulo doon, lumipat kayo, nagbakwit kayo, di ba? Saan kayo nagbakwit noon, Madam? Unse. dito sa kamag-anak. May kamag-anak po kayo noon dito. Dala niyo yung buong pamilya niyo noon. So, kamusta naman, Madam? Tanong mo, gaano kahirap? Yung experience na Pasa. Sobrang Hirap hirap. talaga. Sobrang hirap. Hirap. Dito bantingan. Ngin kapasa ngin na to. Dito pagkapamanday, kail kanta. Hindi daw makapagtrabaho at saka walang pagkakitaan kasi yun nga daw po, sa takot. ano po yung, saan po kayo kumuha ng pangkain niyo noon, nung nandito? Pamaselo. Drive lang yung asawa. Masada daw. Sa motor. Saka mga kahoy. Mga kahoy. So, ano po sila, sir, nandito? Umakit kayo dito, sir? Umakit kayo dito? Okay. Nice. So, nung time na natapos yung gulo, bumalik kayo doon, Madam? Hindi na. So, iniwan niyo yung mga gamit niyo doon, nilipat niyo lang dito? Opo. So, dito na kayo next. Bakit dito? Bakit dito kayo nag-ano? Setting kira. Siya hindi makagil. Dito Masaya. daw walang nakakatak. Dito daw, gera. Ibig sabihin, sir, walang gera dito. Masaya siya. So sa narinig nyo naman po sir, ma'am, yung hirap na experience nila, but then kung makikita nyo po nung okay na sila dito at nagsisidamihan na, makakita po kayo ng ganyang klaseng bahay. Yung sumulpot lang na ganyang bahay sir, kung makikita nyo po yung mga bahay nila, mga gawa lang po sa mga simpleng mga light materials. But then ang tanong ko, kahit alam nyong may sundalo dito, bakit kayo nagdesisyon na mas gusto nyo pa din dito? Anong magandang katangian ng mga kasundaluhan na nakapagpadesisyon sa inyo na dito ako magtira? Tingin ka mapiat. Kaya mapias siya. Mga limutin. Mga limoy, mga sundalo.
Mabait. Yes, yes. Yan po, salamat po. So, narinig niyo po sir, hindi po sa amin nanggaling. Ay, konti lang po sir. Sa narinig niyo naman po, hindi po sa amin nanggaling yan. Sa kanila na po nanggaling na nalalaman niyo po na mas professional na po ang inyong kasundaluhan compare dun sa mga sinauna. Kaya ito po ang mga feedbacks po ng ating mga kasama dito, mga civilian na naninirahan malapit po sa inyong mga encampments ng inyong mga kasundaluhan. Si Bailani po. Ito po si Madam Bailani. Ito po si Madam Bailani. Ito sila dalawa ni Dato Muqtadir is last year sila naglipat. Kasi nung may mga conflict dyan sa may areas ng dati nilang barangay. Ito naman si Madam Lani is 3 months ago lang Opo, sir. na naglipat kasi nagkaroon din ng conflict dyan prior to election. So sa barangay Bagong naman siya, Lipagwak, adjacent municipality ng Datunsay. So, Bay, pakilala ka muna, Bay, para. Good morning, sir. Good morning, ma'am. My name is Bailani Mustafa. Dating residente. 19 po. 19. Yes. Ilan ang anak? Isa lang po. 3 years old. years old. 3 years old. So, Batang ina po. batang ina, Opo. nadadaanan mo rin ito ngayong ganito. Opo, sir. Gaano kahirap sa'yo bilang isang batang ina yun? Mahirap po, sir, yung mga sitwasyon na may mga gera, tapos kapag umuulan ng gabi, nagbabakwit kami. Wala po kaming matuluyan, kundi yung mga kubo-kubo, minsan may mga trapal, yun lang po nahihigaan namin. Ang mahirap po dyan yung bata na dadamay, walang kamuwang-muwang sa mundo. Mahirap po sa isang magulang na ganun po ang sitwasyon. Lalo na po may anak na maliit. Kasi 3 years old yung anak mo. Gaano kahirap sa'yo yun na naglilipat kayo at hindi pa naman niya alam, hindi pa naman niya maintindihan yung gulo eh. Gaano kahirap para sa iyo bilang isang batang nanay na yung anak mo 3 years old at nakikita na niya itong ganito na tension ba, na gulo? Mahirap po, sir. Mahirap yung sitwasyon na ganito, yung palipat-lipat, tapos yung anak mo maliit pa, walang kamuwang-muwang na nararanasan niya yung bakwit-bakwit na ganito. Tapos na pa yung physical health niya, mental health niya, nadadamay. Tapos minsan paggabi umuulan, ay hirapan po kami. Mga 12, nung last na election, mga 12 ata nung nagbakwit kami, hindi kami makatulog. Ano ba yun? Pag ikwento mo nga yung gulo, pagputukan, ano ba yun? Ano bang nangyayari? Paano ba nangyayari pag nagkakagulo sa inyo? Ano ba yun? Ano ba yun? Kasi ito pinapanood to abroad ng ating mga kababayan and sana matulungan natin ang katulad ni Bay na ito may community sila and huwag kayong mag-alala kung tutulong man kayo. Nandito ang 90th Infantry Battalion under ng 601st Division na makita nyo young officers na very sincere sa kanilang trabaho. Pero sige nga, Bay, ano yung nararamdaman nyo pag nangyari yung gano'n? Yung Oo. Mahirap po. Minsan kasi hindi namin namamalaya na may putukan na pala hindi kami makalisan. Sana bago sila nagpuputukan pinapalis muna nila yung mga residente. So sino ba nagpuputukan? Hindi naman sundalo versus di ba? Yung grupo Minsan na po, grupo lang. Grupo lang sa inyo. Pero may mga sundalo na may magresponde sa amin. Doon lang po kami nakakalabas. Pag may sundalo na sa inyo, mag-protect. Opo, sir. Kasi ang trabaho ng sundalo ay protektahan ng sibilyan. Yan yung kahit saan Opo, sa sir. Pilipinas. Yan yung trabaho Yun lang namin. po ang pag-asa namin pag dumating na po yung mga sundalo. Pinapalis po kami.
Mm. sa mga kanya-kanyang bahay. Doon po kami pinapasakay sa yung sa sasakyan nila na yung mahaba o yung kulay green. Mm. Marami kami doon na pinapasakay papuntang Painapalikas. Nung time na ikaw datong mo, nung time na, di ba, sabi mo last year, nagkagulo doon, pinasakay ka mismo ng tropa. Oo, pinasakay kami. Marami pa kami pinasakay, pati yung mga kapitbahay ko rin. Kasi hindi kami makalabas. Gawa nga na nung natatakot kami na tamaan kami ng mga ligaw na bala. Balik tayo kay Hibay. Si Ina, na pero hindi si Ina, hindi yan yung una niyang ano, di ba? Ikaw kasi bata ka pa eh. Kayo Ina, ilan na sigurong dinaanan nyo na, marami na ba kayong dinaanan na ganyan na gulo? Marami. Hindi, yung gaano kadami na, gaano kaano na siya na. Na-experience ang kaya Ah. yung nakita-kita. Ay, pangga marami. Bakwit ka na, Ina. Ilang bakwit lang nagawa mo? Oy. Marami. 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 Sige, pakwentuhin nga natin siya yung gaano kahirap. Bay, sorry. Bay, kailan yung ano yung edad mo yung unang-unang beses ka naka-experience ng bakwit dahil sa labanan? First time. Mahuwata ako. So bata ka pa, Ina. Mga ilang taon ka pa nun, Ina? Nakatila ko sa pulo. Latin ako. 13. Ngayon, Ina, ilang taon ka na? Hindi, wala ako mag-15. 50. So, Tuloy, ano yan? Tuloy-tuloy na may nagbabakwit. Ganun lang. Sa pulo na. Marami rin naman. Marami daw siya Mayroon belas. Sakir na tuon sa'yo. Pero yung last, dati madam, saan kayo lumilipat nung una? Nung bata kayo madam, saan yung maalala na lumipat kayo na lugar? Buwi, siya masarap pa ka. Kuloy. Kuloy. Sa Kuloy. Dati taga Kuloy kayo madam? Oo, marami kapok ko. Sa Tapo. Kapok, Pero- Kuloy, iba-iba. iba-iba. So, ang Kada lupa na to, piano bakagkiwa. Kahit sana daw sila basta dun sa Makalikas. so yung bahay nyo, Madam Ina, doon sa may Sitio Bako, poblasyon, hindi kayo doon dati? Saan kayo galing noon? Masalan din. Do ka doon natin depan. Kabasalan. Kabasalan? Barangay Kabasalan ng... Sa Pikit? Galing ka ba ng Pikit, Madam? Sa Pikit ka pinanganak? Oh, Ito pala si Madam is galing po ng Pikit. Ang Pikit po is, ano po yan, North Cotabato. Bakit po kayo lumipat sa, Maguindanao? kaya na siya yung gulo po no. Diba dati yung sa Kagasalan, pulo rin. Opo. Siya tam nakabawang kasi aron pantiarita. Dito rin. Uyuyag. Okay. So, si Madam is, nung 13 years old pa siya, sir. So, mga year 90s, 1990s pa po yan, sir, no? Mga 80s, mga ganyan. Sa efforts po kasi noon is, sa campaign against, pa po yun, sir, mga dating mga LTGs. Sa Pikit po yan, sir, na area at in Alyosan. Yan po, sir, ang history niyan. Ako din kay Madam, nung time, sir, na ang campaign natin is doon pa, sir, sa North Cotabato, lumikas po siya doon dahil sa tension. Bumaba dito po, sir, sa Maguindanao. So, galing Kabasalan, Pikit, Madam. Dati po, dyan kami galing sa 90IB, Pikit. Dyan ang kumpanya ko. Kabasalan. Lumipat po kayo ng Agwak o saan muna kayo bago sa Agwak? Tupiyang. Datupyang. From Pikit, Kabasalan, lipat po siya, sir, tawid. Ang boundary po kasi, sir, ng Pikit and Maguindanao del Sur, North Cotabato and Maguindanao del Sur is yung Rio Grande de Maguindanao. Yung river po. Yes, sir, sa Mapagkaya. Yan po na river. Di ba? Boundary niya, river. So, mula doon sa Kabasalan, Barangay Kabasalan ng Pikit, lumipat po si Madam sa may Dulawan, sa may Datupyang, o one of the oldest municipality dito po sa Maguindanao del Sur.
So, Kabasalan, then Agwak po, o meron pa kayong dinaanan iba? Ito lang. Hindi ko pa nakamakit Yan. Sir, Melas. sa salipag ko. From Datupiang, Ito pa niya, Melas. sa Datupiang dati, sa Agwak ng sunod na nilipatan nyo. Sir. Sir. Tapos ngayon, Unsay. So, ito po, sa kasalukuyan, as last year, is nakaapat na po na munisipyo si Madam. Tama po. Dahil po sa, ito po sila is yung tinatawag nga natin na IDPs. Ito po yung mga internal displaced person natin. Na which is naman, na kami po sa, atay po ng mga sundalo, is ito po yung mga una namin natutukan. Kasi sila po talaga yung affected, immediately affected ng mga conflict. So, pag ano po sir is, mag-campaign po kami, magpasok sa barangay, identify muna sir, sino yung IDPs. Kung sino, pag ma-identify na sa mga IDPs, ilabas muna sir yung mga IDPs. Kasi sila po yung immediate in danger eh. Hindi actually sir yung, pag nagkaroon ng gulo, hindi in danger dyan yung dalawang nagbabarilan. Ang immediate in danger dyan is yung mga tulad po nila na walang armas, na naiipit lamang sa gulo. So sila po yung mga immediate in danger na nilalabas po ng sundalo. Nung time ma'am na naglipat kayo dito sa Agwak sa may Sitio Bako ng Barangay Poblasyon, sa may malapit sa irrigation yun madam, di ba? Tama ba? Ito. Dato. Ito. Anong incident nun? Bakit kayo lumipat dito? Anong nangyari nun? Naman kaya di mo. Kasi kaya ibang ka na magkwana nakasangot sa safety niya sobino. Nagbarilan daw doon sa sobrang tutukat. Meruto Sila dito. Nakano ka kami siya sobino. Kami masaya. Mga limi sundalo me. Ang mabait. Sabi niya? Sabi niya, nung gawa ng mga magulo doon, lumipat sila dito, kay maginhawa daw dito, kat masaya daw, mabait daw yung mga sundalo, sabi niya. Pero totoo naman. Bay, anong pangarap mo ngayon para sa iyo at sa pamilya mo? Magandang kinabukasan po. Yun lang po. Ano ba yung magandang kinabukasan para sa iyo? Yung mga simpleng pamumuhay lang. Yun lang po. Kailangan. So, ano lang sir, glimpse lang sir para maintindihan po ng viewers bakit po gustong-gusto talaga ng mga nadadamay na IDPs natin na umalis para magka-idea po kayo once na magbarilan po kasi yung mga grupo na magrido. It lasts minsan days, weeks. So iisipin nyo po yung gaano kahirap yung maiipit ka sa gitna sa dalawang nagbabarilang grupo na mga ilang araw, minsan umaabot pa ng linggo. So kaya po very eager sila na makalabas. So yun po ang pinagdaanan ng mga ini-interview po natin ngayon. Ang hirap po, mahirap. So but then, nandito po yung inyong kasundaluhan, kagaya naman po sa mga narinig nyo na sila po ang priorities during these incidents. Pero because of the efforts ngayon ng inyong mga kasundaluhan at ng gobyerno ay bihira na lang po nila ngayon may experience yung mga ganyang sitwasyon. So, kami po sa kasundaluhan, so gusto namin na ma-achieve nila lahat yung mga goals and aspirations and mga pangarap nila sa buhay nila. So, kasama nila kami, kabalikat nila kami, kasama sa mga suliranin nila. Kasi, sir, kung makita nyo, kung nandito sila, nandito lang din naman kami. Kaya kung ano ang nararanasan ng mga tao dito, sir, nararanasan din ng inyong kasundaluhan. So, medyo malapit yung experience namin, kaya medyo nagkaka-form kami ng band. So, nagiging part kami ng community. So, naiintindihan namin sila at kaya yun sir yung priorities ng unit para ma-uplift ang welfares ng mga tao dito. Maraming salamat. Thank you, madam. Thank you.